Magandang araw uli sa inyo and welcome na naman sa isang episode ng Grail Fox HD. And today, i-discuss natin yung 10 tips. 10 tips na maibibigay ko sa inyo para magkaroon kayo ng mas better na bilag. Para sa akin to, so opinion ko to. And pwede nyong gawin o pwede nyong hindi gawin. Pero at least magkaroon kayo ng insights para makita nyo kung ano ang dapat yung baguhin pa o ano ang dapat yung i-improve pa sa inyo. So, eto. Tip number 1 sa umpisa. Number 10. Eto na. Hey guys, this is Brian Mendoza and welcome to Grail Fox HD. Okay, so tip number 10 natin, ang tip number 10 natin ngayon ay magbihis ng maayos. Siyempre, kailangan pag halimbawang magbibilag ka, kailangan magbibihis ka ng maayos para lahat ng mga lahat ng mga subscriber mo, lahat ng mga tao na manonood sa audience mo is makikita kang well-groomed ka. Sino bang tawang hindi manonood sa iyo kung maayos ka namang manamit, malinis, tsaka pag nakita ka is welcome. Syempre, mas better. Halimbawa, katulad dito, naka-t-shirt ako, di ba? Mas maganda kung mag-jacket ako ng medyo maporma-forma. Halimbawa, ito. Okay? Pakita ko sa inyo. Iba ang version na ibang version ng naka-t-shirt ka lang sa naka-jacket ka. Diba? Mas maporma. Mas maganda yung dating. Okay ba? Hindi rin. Kahit mainit, formado ka, diba? Okay. Okay, sa tip number 9 natin, ang tip number 9 natin is jaran. Maganda yung maganda yung boses. Siyempre pag maganda yung boses mo at maganda kang magsalita at madali mong mai-pronounce lahat ng gusto mong i-pronounce, maganda ang kakalabasan niyan. Siyempre, maintindihan ka ng audience nyo, malumanay, maayos, at hindi masyadong magarbles. Yan ang kailangan. I-pronounce mo ng maayos kahit mabagal. Ibigay mo sa kanila yung dapat na ibigay ng boses mo na maayos, syempre. Parang ganito, halimbawa, nag-explain ka, kailangan well-pronounced lahat ng dapat mong sabihin sa kanila. At saka, hanggat maaari, iwasan yung hindi mo naman ganun kagamit na language. Let's say mag-i-English ka pero trying hard naman, hindi magiging maganda sa vlog mo. Magiging hindi natural. So ayun, yun ang tip number 9 ko sa inyo. So sa tip number 8 natin ngayon is kailangan maging consistent ka at saka walang boring na sandali. So kailangan ma-entertain mo yung mismo audience mo. Let's say nagdi-discuss ka about isda. Kailangan magkaroon ka ng reference tungkol sa isda. Maghanda ka, maiayos mo lahat, and i-discuss mo ng naayon doon sa mismong topic. Okay? For tip number 7 natin is tumingin sa camera. Ayan. Yan ang pinakamahirap na gawin. Nung bago akong nagbibilag, napakahirap kong tumingin sa camera. Kasi nga pag halimbawa nagse-selfie ka or tinitingnan mo yung mismong sarili mo sa mismong phone, anong nangyayari? Nakatingin ka doon sa mismong screen. Hindi diyan sa mismong camera na yan. Which is mali. Kailangan, pag halimbawa nag-vlog ka at may audience ka, kailangan 100% na nakatingin ka sa mismong camera na katulad ng ginagawa ko sa inyo ngayon. Yan. So parang nakikipag-usap ka lang sa imaginary friend mo. Oo, parang ganun.
So, ayun. Siguro discuss ko na sa inyo to ng maayos and naintindihan nyo naman na dapat always tumingin sa camera. Okay. Number 6. Ano ang number 6 natin? Gamitin ang body language. Yan, para maging natural. Katulad ng ginagawa ko ngayon. Halimbawa, ako, nagsasabi ako, ayan, nituro ko yung sarili ko. Pag sinabi ko, eto, kailangan ng gawin natin. Pangalawang tip na gagawin natin, hindi mo kailangan, ayun, kailangan gagamitin mo yung body language mo. Hindi mo po pwedeng hindi gamitin ang body language mo kasi magiging stiff ka para kang sa news ng GMA7 or ABS-CBN na parang nakaganyan ka lang. Tapos, ang balita ngayon ay si Pedro ay merong ganun, blah, blah, blah. Hindi tayo dapat ganun. Ang mga vlogger na katulad natin is dapat na ganito, interactive, and kailangan gamitin natin ang body language natin. Diba? Tama? Wala eh. Yun. Ganun dapat. So, okay. Tip number 6 yan. Para sa tip number 5 natin, ang tip number 5 natin ay pumili tayo ng topic na talagang alam nating i-discuss. Siguro naman, self-explanatory na yun. Halimbawa, pipili ka ng topic, let's say, wala ka naman kaalam-alam sa science, tapos ang ito topic mo is biology or something na gano'n. Siyempre, out of range mo yun. Kung ang hobby mo is games, na katulad ko, alam mo, gamer ako, mas marami akong madidiscuss, mas marami akong masasabi, mas marami akong may insights, and mas marami akong mabibigyan ng tips na katulad ng ginagawa ko ngayon dahil mas may alam ako at alam ko yung topic na i-discuss ko. Tama ba? Very good ba yan? Okay. Okay, para sa tip number 4 natin. Sa tip number 4 natin, isa sa mga kamalian ginagawa ng vlogger na katulad ko rin, nung umpisa ako nag-umpisa. Ayun, nung nag-umpisa ako mag-vlog, maraming sound effect ang ginagamit or konting sound effect. So, ang tip number 4 natin is kailangan right amount of sound effect ang gagamitin mo. Sound effect. Halimbawa, yung umiiyak, tumatawa, nalulungkot, or something na ganyan. Dapat right amount lang ang dapat mong gamitin. Kasi, once ang ginawa mo is ganito, see, maingay siya. And hindi makaka-relate yung mismong audience mo. So, dapat right amount of sound effect. Yan ang tip number 4. Okay. Okay, para sa tip number 3 natin. Nasa 3 na tayo. 1, 2, 3. Nasa 3 na tayo. Tip number 3 is magtanong o manghingi ng suggestion sa audience. Para magkaroon kayo ng audience reaction. Kailangan yan para mag-comment rin yung mga audience nyo. Katulad na magkaroon ng interaction between audience and dun sa nagbabilag. Kailangan yan eh. So, kailangan mong magkaroon ng manghingi pala at magtanong. Halimbawa, magtatanong ka, guys, ano ba yung dapat kong gawin dito sa games na to? Baka may suggestion kayo. May suggestion kayo na para kung ano yung gawin ko at mag-comment lang kayo at magkaroon tayo ng discussion about it. Yun. So, yung mismong audience mo, ang mangyayari ngayon doon is magiging curious sila, magtatanong sila, and magkakaroon ng interaction, and magkakaroon kayo ng gain ng trust sa mismong audience nyo, and possible na dumami pa yung mismo subscriber nyo, dumami rin yung mga taong magla-like sa inyo, magsa-subscribe, and mag-share ng mismong video nyo. Yun ang pinakamagandang dapat nyong gawin. Yan ang tip number 3 natin. Okay? Para sa tip number 2 natin, eto na, yung tip number 2. Dapat bingi pala ako sa tip number 2 natin. Yon, maging malinis at maayos ang video at sounds nyo. Yung audio nyo. So,
Walang kwenta. Kaya nga tayo nag-YouTube, kaya tayo nagbibilag is para may parating natin ng maayos sa ating mga subscriber or mga audience natin yung gusto mong ipakita sa kanila na nagawa mo or gusto mong ipakita sa kanila na ito yung mismong pinuntahan mo. Walang kwenta yon kung hindi maganda yung video mo. Hindi maganda yung video mo, napaka-garbles, tapos ang pangit ng camera angles, hindi mo makita kung ano yung dapat mong ipakita. And ganun din sa mismong audio, yung audio mo hindi malakas. And hindi mo nilalagyan ng noise cancelling. Yun ang pinaka main purpose. Ang pinaka magandang magagawa mo sa YouTube na mismong vlog mo is maayos na video and maayos na audio. Yun ang pinaka the best. Kasi pag na-combo mo yan, yung dalawang yan, pag na-combo mo yung dalawang yan, maganda yung video mo, at least nasa HD na 720p, and then yung audio mo is napakaganda, malinaw, naririnig nila, and naiintindihan nila yung dapat mong iparating, at nakikita nila yung dapat nilang makita. So yun ang dapat na magiging goal mo, na magkaroon ka ng magandang video and magandang audio. Yan ang tip number 2 natin ngayon. Okay. And ayun mga guys, nagkamali pa ako pero hindi ko na i-editin to. Ang tip number 1 natin ngayon ay walang iba kundi mali. Ang tip number 1 natin ngayon ay kailangang maging ikaw ay ikaw. Yun. Be yourself. Yan ang tip number 1 natin ngayon. Ang pangit kasi, halimbawa kung hindi ikaw ay ikaw, hindi ka magiging be yourself, wala kang may express sa mismong YouTube. At ang YouTube, ini-encourage sila na magkaroon tayo ng unique content sa creator program. So ang mangyayari dapat maging ikaw, kumbaga separate ka, unique ka sa isang YouTuber na kagaya mo rin. So kung ano yung passion mo, doon ka dapat mag-lie. Kung doon ka mag-rest. Hindi ka dapat mag-rest doon sa halimbawa, oy, may nakita kang vlog, ay 3,000 subscriber na, 4,000 subscriber, siguro, namamonetize na to. Or maayos na to. Sige, gayahin ko nga, baka eto naman yung genre ko. Hindi ganon. Kung halimbawa, si Juan, or katulad ni, halimbawa, si Kong TV, si Kong, yun ang forte niya eh. Yun na, doon siya magaling. Diba? Doon siya magaling. So, kung saan ka magaling at doon ka, ikaw yun, na mapapakita mo sa YouTube mo. Yun ang pinaka-effective na dapat mong gawin. Halimbawa, katulad ko, gamer ako, hindi ako lumilipat, hindi ako umaalis dun sa mismong place ko na gamer ako. And nagta-travel ako, naglalagay ako ng konting travel, and eventually magkakaroon ako ng food tasting, halimbawa ganyan, or ginawa ko na rin yung unboxing. So yan yung mga hilig ko, passion ko yun. Hindi ko ginagaya sa iba. Kasi pag nanggaya ka sa iba at wala ka namang kaalam-alam doon, ang mangyayari sa mismong YouTube content mo is magiging disaster yan. Kasi wala ka namang alam sa mga bagay-bagay. Wala ka namang alam sa mga bagay-bagay na yun. And mahirap yun. Mahirap pag halimbawang walang kaalam-alam ka sa bagay na dinidiscuss mo. Kaya yun ang pinaka-tip number 1 ko sa inyo. Be yourself. At magtiyaga. Tip number 0. Tiyaga yan. Tiyaga naman talaga sa YouTube eh. So kung matyaga ka, syempre, old saying nating mga Pilipino, lalo na yung mga taga-Tagalog, kapag may tiyaga, ang kasunod, may nilaga. So ayun guys. So I hope nakatulong ako sa inyo, and salamat sa inyo. Mag-like, subscribe, and share. And on yung notification nyo sa baba dito. And salamat at napanood nyo tong mismong video ko. Sana nakatulong, and mag-comment kayo. Katulad ng ginagawa ko sa tip, katulad ngayon ng ginagawa ko.
tip number 3, mag-comment kayo, mag-suggest kayo, magtanong kayo. Kung ano yung dapat yung tanongin, sasagutin ko lahat yan. Mag-comment lang kayo sa baba. Salamat sa inyo and magandang araw. This is Grailfox HD. Peace.